Yung mga uniforme na nakita sa Porac na may People's Liberation Army seal is an indication that Chinese military people are running the show in these facilities. Sinisinimula na po tayo ng kanilang operasyon. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, na sana talaga magkaisa maintindihan yung problema. This is mind conditioning. Naalala niyo po ba yung mga tarpaulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? This is a mind setting. This is mind conditioning. Ilan pa kaya ang alis go sa ating mga elected officials? Ilan pa kaya sa kanila o sa amin o sa atin dito ang supported directly or indirectly by the wide, comprehensive mobilization of their different elements to perpetrate their intention to control our nation and invade us without firing a single bullet. To protect our national interest. Yes, I agree that there is a national security implication. And this book that you have given me, the silent invasion that is happening in Australia as well, the China's influence in Australia, the same thing is happening in this country. Pero marami po sa ating mga kasamahan ang bulok. Banggitin ko lang, Mr. Chair, for the information of everybody. Pagkabanggit kay General Acorda na parang ang impression ng iba ay ano siya doon parang protector ang dating. Pero in fairness to General Acorda, Mr. Chair, ang operation ni Colonel Alejandro was February 1, 2023. The following day, February 2, 2023, nasibak sa pwesto si Colonel Alejandro. And General Acorda, nag-assume po siya April 24, 2023. Ibig sabihin po, nasibak na si Colonel Alejandro bago pa siya nag-assume as Chief PNP. And on March 13, 2024, nag-conduct ng operation si Colonel Boyacao. Successful din. Si General Acorda nag-assume naman April 1, 2024. Nag-retire. And after his retirement, on April 17, 2024, doon nasibak sa pwesto si Colonel Boyacao. In other words, doon sa pagka-relieve ni Colonel Alejandro and Colonel Boyacao, definitely wala sa position si General Acorda, Mr. Chair. Most of your years in your career ay sa Intel ka. So, basically, alam mo yung nangyayari sa Region 3 about sa Pogo. Sort of, Your Honor. Nauna, pumutok na po to, Chief PNP, no? At yung pong nararamdaman during that time that you tap your own people, kasi NCR to, tapos si IDG to ng NCR, itong ginamit po ninyo doon sa operation. And it was successful. As a matter of fact, naging successful po yun. Now, it can be told that yung nasa intelligence ninyo po, gathering nyo, napatunayan nyo na napakalaki nitong problema. Di po ba? Yes, Your Honor. And in fact, I was touched by your opening statement, and I'm happy to hear with that opening statement, sir, because I think it's high time for the Filipino people to know what is happening in our country, Your Honor. Indeed, meron kang mga nalalaman na hindi namin nalalaman na maaari mong i-share sa amin. Because this entails national security. And maybe a lot of our PNP officials, maybe hindi pa po nila alam kung gaano kagrabe itong kinalalagyan natin ngayon. Nakita po natin yung problema na kinakaharap. Can you kindly share to us now that it is being exposed to a lot of our countrymen yung nangyayari sa ating bansa? Because hindi lamang to ang elemento, di ba? You have this moral obligation to our people even now that you are retired, because you have gathered a lot of intelligence. Please share it to us. Talaga naman pong napaka-importante dahil pinagtutuunan po natin ng pansin yung ating po mga social evils
ng POGO, kagaya po ng human trafficking, na ating pong advokasya, prostitusyon, scamming, torture, at marami pa pong iba. Ganun din po yung napakalaking revenues ng ating gobyerno na sinasabi po nating maaaring nakukuha sa POGO at nawawala rin pong revenues. Pero dapat po pagdiinan po natin at bigyan natin ng madiin na posibilidad na nagagamit din po ang mga POGO para sa ating mga military intelligence operations ng military ng China laban sa ating national security at interest. Dahil bakit ko po nasabi, napakarami pong uniforme ang nakita po sa mga POGO hubs. Masisili po natin ang anggulo na ito dahil dito ang People's Liberation Army ng China, yung uniforme, ito po ba ay ginagamit na uniforme ng mga security ng mga POGO? Bilang retired Police Commission Officer, naniniwala po ako, yan yung sinasabi ni Honorable Congressman Paduano. Yang bakit maraming excess officers or bakit maraming floating na Police Commission Officers sinusweldo ng gobyerno, ng taong bayan, pero yung trabaho nila hindi tugma do sa kanilang posisyon. Ibig sabihin po, Mr. Chair, may problema doon. Parang kung titingnan natin, parang yung engineer, pinwesto mo, karpintero. Kasi hindi commensurate doon sa kanyang position eh. Sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno na nakikipagsabwatan sa kalaban ng ating bansa, must be held responsible. Pero katulad ng sinabi ko kanina sa aking opening remarks, let's move forward. Magkaisa tayo. Huwag nating hayaan yung mga nagkasala, but moving forward, magkaisa tayo because our freedom is at stake. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, during the previous hearings, napag-usapan po itong, natakil po itong accomplishments ng mga police personnel na after their accomplishment, na-relieve pa sila sa pwesto. Katulad po ni Colonel Pajardo, nag-conduct po sila ng operations on February 1, 2003, 2023 against Hong Sheng and Baopo Compound, Bamban Tarlac. At may na-arrest po sila doon na 350 foreign nationals and 500 Filipinos for the alleged operation of crypto financial scams, investment scams, cryptocurrency investment scams. Nag-conduct po sila ng operation on February 1, 2023. The following day, Mr. Chair, na-relieve po si Colonel Alejandro. At during the previous hearing, nabanggit po na ang Chief PNP that time ay si General Acorda. General Acorda, sir, in the interest of service, at gusto lamang po nating malaman, alam po ba ninyo na after successful operation, na-relieve si Colonel Alejandro from CIDG-3? Mr. Chair? General Acorda, please answer. Yes, Your Honor. I would like to make a clarification for Your Honor that I assumed as Chief of the Philippine National Police on April 1, and that date of operation and relief of the said officer is before I assume as Chief PNP, Your Honor. So, ibig sabihin, Mr. Chair, si General Acorda, hindi pa po kayo ang Chief PNP noong February 2, 2023. Yes, Your Honor. I was the director for the Directorate of Intelligence, Your Honor, at that time. So, parang hindi tama po yung naging feedback during the last hearing na parang lumalabas po na ito ay utos ni General Acorda. Mr. Chair. Yes, what's the query of Congressman Busita? During the last hearing, Mr. Chair, nabanggit po na parang titingnan natin, ang nag-utos para i-relieve si Colonel Alejandro, si General Acorda. Pero hindi pa pala po siya ang Chief PNP noong nangyari yung pagka-relieve kay
Colonel Alejandro, Mr. Chair. So, the chief PNP during that time was General Asurin? Asurin. Okay. Yes, Mr. Chair. Yes. So, what's- I think, kaya po na-invite si General Acorda dahil sa issue na yan, unless yung pong ating mga honorable chairman, honorable congressman ay may itatanong pa sa kanya. Mr. Chair, nabanggit po ni Honorable Congressman Paduano during the last hearing yung sinasabi sa PNP na trust and confidence. At sa pagka-interpreta po niya, yung trust and confidence na abuso at sinasabing bata-bata system. Maaari po ba, Mr. Chair, malaman natin sa CIDG? Meron po ba kayong naka-float na officers from CIDG? Mr. Chair, as of the present, there is no floating police colonel in the CIDG. Maliban po sa police colonel, meron po ba tayong police commission officers na naka-floating? I am not sure with the police lieutenant colonel, but as of my talk with my chief ARMD, who is in charge of this of his division, we have excess police lieutenant colonel in the CIDG. So, Mr. Chair, kung sinasabing may excess, may floating. May naka-float na police commission officers. Tama po ba, CIDG, sir? Your Honor, that is not the case because some police lieutenant colonels are occupying lower rank position, meaning they are occupying some major position, Your Honor. Ibig sabihin po, Mr. Chair, may problema doon. Parang kung titingnan natin, parang yung engineer, pinwesto mo, karpintero. Kasi hindi commensurate doon sa kanyang position eh. Tama po ba, CIDG, sir? Yes, Your Honor, and we are looking into that matter and we are checking and correcting that posting of our police lieutenant colonel to major position. Mr. Chair, alam ko po si General Francisco newly assigned lang sa CIDG as director. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. And Mr. Chair, bilang retired police commission officer, naniniwala po ako, yan yung sinasabi ni Honorable Congressman Paduano. Yang bakit maraming excess officers or bakit maraming floating na police commission officers, sinusweldo ng gobyerno, ng taong bayan, pero yung trabaho nila hindi tugma do sa kanilang posisyon. So, Mr. Chair, pwede po bang mag-submit ang CIDG doon sa mga officers na naka-floating and malaman din po natin kung ilan para hindi po masayang ang pera ng taong bayan para dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we will submit to this honorable committee. Thank you, Mr. Chair. If I may be allowed, Mr. Chair, proceed lang po ako sa PSA. tapos ka na sa PNP? Yes, Mr. Chair. Can I interject? Yes, Mr. Chair, of course. Kasi we have invited the chief PNP, Acorda. And because dito ko rin lang nalaman that was na na-relieve po yung una, sila Colonel Joshua Alejandro, during the time of Asurin. During time nila Asurin, ano? Yes, Your Honor. So, pumasok ka, General Acorda, April 1, Your Honor. April 1. At nag-operate sila Colonel George Buyakaw, April din. Correct? March. March 13, Your Honor, 2024. Okay. So, kailan po na-relieve si Colonel George Buyakaw? April 17, Your Honor, 2024. April 17.
So this is during the time of General Marbil. Yes, Your Honor. Okay, and during the time that we have an operation in I think this is Porac, ano? Porac na to, no? Or ay hindi, ano na to? Saan ba to? Sa Banban ba to? Sa Banban yung kay Colonel Buyakaw. I have question in the last hearing kung bakit ang ginamit na augmentation during the operation comes from Region 1 and Cordillera. So, ito yung mga question na lingering in my mind during that time that we have a discussion, General Acorda, that si Colonel Buyakaw came from NCR. Is that correct? Yes, Your Honor. So, ang operation natin is Bamban. Yes, Your Honor. So, you should, di ba, dapat Region 3 ang mag-operate. Why NCR? Before I will answer the question, Your Honor, may I just set the record straight? Because I said earlier that I assume on April 1, 2023, to set the record straight, sir, I assume on April 24, 2023. And to answer your question, Your Honor, for the NCR-CIDG, it's been oftentimes called or referred to as Little CIDG, and in what do you call that? In the selection of NCR-CIDG, is most of the time the Chief PNP who chooses this and has jurisdiction in the whole country. Pwedeng utusan po. And by invoking Section 26 of the law, tactically they can be deployed anywhere by the Chief PNP, Your Honor. And during that time, it's Colonel Buyakaw, Police Colonel Buyakaw, who had first-hand information on the facts of the case, and we've been in constant coordination. He was briefing me on the updates of what we have with regards to that project, pati yung mga medyo sensitive information. And during the time na kinoconceptualize or nagke-case build-up, it was my instruction, Your Honor, that only those personnel or officers na medyo nagagamit at na-involved should know about the operation to avoid compromise of the operation. And when I utilize the police personnel from Region 1 and Cordillera, it's not because I don't trust the officers in Region 3, but rather for the consideration that because the operation entails a lot of personnel and big mobilization might unnecessarily compromise the operation. So we decided during that time, and it was contemplated even during the planning, that we are not going to utilize Region 3 for the fear of compromise, Your Honor. And prior to your assumption bilang PNP chief, ano po kayo Intel man kayo Am I correct? Yes, Your Honor. I grew up with the investigation and intelligence most of my career, Your Honor. So sa 37 taon ninyo, no? Am I correct? 37 years nyo sa 37 years, Your Honor. 37 years. Kasi when I was when I invited you in my committee hearing before, nasabi mo na 37 years ka, most of your years in your career ay sa Intel ka. So basically, alam mo yung nangyayari sa sa Region 3 about sa Pogo. Sort of, Your Honor. Nauna pumutok na po to, Chief PNP, no? At yung pong nararamdaman during that time that you tap your own people, kasi NCR to, tapos si IDG to ng NCR, itong ginamit po ninyo doon sa operation. And it was successful. As a matter of fact, naging successful po yun. Now, it can be told that yung nasa intelligence ninyo po, gathering nyo, napatunayan nyo na napakalaki nitong problema. Di po ba?
Yes, Your Honor. And in fact, I was touched by your opening statement, and I'm happy to hear with that opening statement, sir, because I think it's high time for the Filipino people to know what is happening in our country, Your Honor. And indeed, meron kang mga nalalaman na hindi namin nalalaman na maaari mong i-share sa amin. Because this entails national security. And maybe a lot of our PNP officials and members, mga commission, non-commission, yung ating pong mga maliliit na mga opisyales ng ating pong mga kapulisan, maybe hindi pa po nila alam kung gaano kagrabe itong kinalalagyan natin ngayon. Katulad ng opening statement po ng chairman na to at ng mga other members, other chairman ng iba't ibang committee, nakita po natin yung problema na kinakaharap. Can you kindly share to us now that it is being exposed to a lot of our countrymen yung nangyayari sa ating bansa? Because hindi lamang to ang elemento, di ba? Can you kindly share? Because you're an intel guy. And PNP chief, you have this moral obligation to our people even now that you are retired. Because you have gathered a lot of intelligence. Please share it to us. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, na sana talaga magkaisa maintindihan yung problema to protect our national interest. Yes, I agree that there is a national security implication, but I'm sorry, Your Honor, I cannot give the details. I know. Kasi pag-correct. I know, Chief, PNP, I admire you. As a matter of fact, nagkita tayo, nag-usap tayo, marami tayong mga problema na napag-usapan. And this book that you have given me, The Silent Invasion that is happening in Australia as well, the China's influence in Australia, the same thing is happening in this country. And I salute you. General Acorda, you have served our nation well. And as a matter of fact, yung operation na ginawa mo doon sa Region 3, using your own people, so as not to compromise the operation, is a job well done. Sir, maraming po salamat. I have learned a lot. Pero marami po sa ating mga kasamahan ang bulok. Sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno na nakikipagsabwatan sa kalaban ng ating bansa, must be held responsible. Pero katulad ng sinabi ko kanina sa aking opening remarks, let's move forward. Magkaisa tayo. Huwag nating hayaan yung mga nagkasala, but moving forward, magkaisa tayo because our freedom is at stake. Congressman Busita, before I recognize again to yield back the time that I borrowed, will you allow Congresswoman Mag-i-interject Delmar to Yes, interject? Yes. So, Congresswoman Marisa. Delmar, Yes. you have the floor. Thank you so much po, Mr. Chairman. Mag-interject lang po ako kasi konektado po ito, Mr. Chairman, dito po sa ating national security. Napakarami na po kasi nating hearings dito sa Kongreso na talaga naman pong napaka-importante dahil pinagtutuunan po natin ng pansin yung ating po mga social evils ng POGO, kagaya po ng human trafficking, na ating pong advokasya, prostitusyon, scamming, torture, at marami pa pong iba. Ganun din po yung napakalaking revenues ng ating gobyerno na sinasabi po nating maaaring nakukuha sa POGO at nawawala rin pong revenues. Pero dapat po pagdiinan po natin at bigyan natin ng madiin na posibilidad na nagagamit din po ang mga POGO para sa ating mga military intelligence operations ng military ng China laban sa ating national security at interest. Dahil bakit ko po nasabi, napakarami pong uniforme ang nakita po sa mga POGO hubs. Masisili po natin ang anggulo na ito dahil dito ang People's Liberation Army ng China, yung uniforme, ito po ba ay ginagamit na uniforme ng mga security ng mga POGO? Nagkaroon po ba, ang tanong ko, ng malalim na investigasyon
kung bakit po may mga ganitong uniforme o uniforms sa mga Pogo Hubs. Ngayon, dahil po dito, nakakatakot po kasing isipin na maaring dahil sa digital communication capabilities ng mga Pogo ay maaring magamit po ito sa covert surveillance. Ganun din po sa mga activities na nangyayari dito sa ating bansa. Pagtuunan po ng pansin, i-focus po natin dahil napakahalaga po nito sa ating national security at sovereignty. Tanong, Mr. Chair, meron po ba malalim na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga Pogo Hubs na ito, Mr. Chair? Are you going to ask? Yes po. Oh. Meron po bang malalim na investigasyon? Congresswoman Delmar, because it's not yet your time. Congressman Bosita, are you going to allow her to ask questions? Okay, go ahead, Congresswoman. Okay, ulitin ko lang po, Mr. Chair, dahil nga po sa ating soberenya, sa ating depensa at ng ating bansa, dahil sa national security, dahil it's all over. Kumbaga, na-penetrate na po tayo. Meron po ba tayong malaliman na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga Pogo Hubs, Mr. Chair? You are referring your query to whom? Yun nga po ang gusto ko malaman. Pwede ho ba kung sino sa military natin ang pwedeng makakasagot dahil ito po si retired PNP General Acorda ay parang hindi pa po yung kanyang We term. haven't invited the military, but we have the former chief PNP who happens to be a ordinary citizen right now. But I think he is the right person to answer your query. And alam ko na marami siyang pwedeng sabihin in this committee. And of course, at the same time, he is protecting the integrity of the PNP family. But if you wanted to ask the members to have an executive session, we are willing to do that. But for the meantime, you can answer the query of Congresswoman Delmar. I would say, ma'am, that marami namang well-meaning PNP officers and who understand the problem and the situation. In fact, I've been briefing them and we've been talking on this when I was the chief PNP and when I was the DI. But unfortunately, ma'am, like what is happening now in this hearing, maraming mga nakatago. They know how to get around with our laws. Yun ang naging problema natin. And for the other informations, I think mahirap pong sabihin kasi it's hard to substantiate and maybe better said in executive session kung kinakailangan. But I think hindi na po kailangan kasi by deduction po talaga makikita natin po kung what is happening. Like one in sa isang example po na may mga nahuli tayong ID noon ng PLA. There were some additional pinagpanggap ko yung isang official natin na corrupt and nalaman natin that may mga hinawakan po ng mga undesirable aliens yung mga to. Mr. Chair. Did that answer your query? Mr. Chair, sa ngayon po tatanggapin natin kasi marami nga pong undesirable, but the thing is meron din pong confidentiality na pinangangalagaan po tayo dito. And I believe na ito naman po alam naman din po nating lahat. Maraming salamat po, General Acorda, Mr. Okay, Chair. so, Thank you, Kong Bonnie. Before Congressman Pancho, would you... Yes, Mr. Chair. That question will be deducted from your Plus time. 2 minutes. No. Wait, Congressman Bosita. You allow Congresswoman Delmar to ask question, and that will be deducted. So minus 1 minute. Okay lang, Mr. Chair. Mr. Po, ibibigay ko po kay Kong Bonnie. Lilipat na po ako sa isang hearing ko po. Okay, thank you Kong so Bonnie, you have my time. Alright. Thank you so much, Mr. Chair. Okay, Congressman Thank you po, Mr. Chair. Bosita, you will be allowing Congresswoman Pancho. Yes, Mr. Chair, kasi may 15 minutes pa ako eh. Sige, go ahead, Congresswoman Yes, Mr. Pancho. Po. Kay General Acorda po, former PNP chief po natin. That will be question also, not a manifestation? No. A question po. May tatanong lang po ako sa kanya. Okay, sige. Congresswoman Pancho, now you are recognized. Yes, thank you very much po. Sir, na-mention niyo po kanina na talagang may threat sa national security po natin. Now, Mr. Chair, during your term, sino po ang presidente po natin nun?
I was appointed as Chief PNP by our incumbent President, Your Honor. Po. Pero na-mention niyo po ba sa kanya na meron po mga threat na po sa national security natin? May I receive my answer, ma'am? And siguro with that question is, for sure, yung mga ibang aspeto na solid, I briefed the President, Your Honor. Thank you po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Congressman Bosita. So, tapos ka na sa PNP, ano? Balikan ko lang, Mr. Chair, si Jenna Acorda. Sige, go ahead. Mr. Chair, alam nyo, kami mga retired, Mr. Chair, importante rin na ma-preserve namin yung aming pangalan eh. Banggitin ko lang, Mr. Chair, for the information of everybody. Ito palang pagkabanggit kay General Acorda na parang ang impression ng iba ay ano siya doon eh, parang protector ang dating. Pero in fairness to General Acorda, Mr. Chair, ang operation ni Colonel Alejandro was February 1, 2023. The following day, February 2, 2023, nasibak sa pwesto si Colonel Alejandro. And General Acorda, nag-assume po siya April 24, 2023. Ibig sabihin po, nasibak na si Colonel Alejandro bago pa siya nag-assume as Chief PNP. And on March 13, 2024, nag-conduct ng operation si Colonel Boyacao. Successful din. Si General Acorda nag-assume naman April 1, 2024. Nag-retire. And after his retirement, on April 17, 2024, doon nasibak sa pwesto si Colonel Boyacao. In other words, Mr. Chair, doon sa pagka-relieve ni Colonel Alejandro and Colonel Boyacao, definitely wala sa position si General Acorda, Mr. Chair. Mr. Chair, proceed lang po ako sa PSA. PSA. May information po na napakarami ng Chinese nationals ang nagkaroon ng passport at probably nagkaroon na rin ng driver's license. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa PSA, tama po ba na ang registration or birth certificate natin, ang proseso, nag-i-start yan sa local civil registrar. Tama po? Good afternoon, Mr. Chair, Congressman Busito. Tama po, sir. Okay. So, kung ang isang Chinese national ay nakapagparehistro sa local civil registrar, as far as you are concerned, the PSA, kumbaga sa evaluation ng documents, wala po kayo sa parte na yon. Tama po ba? Under the current process, Congressman, yung delayed registration process ay tinatanggap ng ating mga civil registrar at sila po yung may mandato sa pagre-rehistro. And PSA acts as repository po ng mga dokumento. Lahat po ng dokumento. So, malinaw, Mr. Chair, na talagang yung mga late registrations, particular itong mga Chinese nationals, ito ay napaprocess sa local civil registrar. Tama po? Tama po, Your Honor. PSA, Mr. Chair, ilang hearings na po tayo dito. At ito po ay isa sa mga mainit na issue, itong late registration ng ibang Chinese nationals. May ginawa na po ba kayo sa parte ninyo? Or nag-conduct na po ba kayo na investigation? Your Honor, in coordination po sa mga reports ng ating mga different agencies, kami po ay immediately nag-conduct ng investigations. And based po sa mga reports, we have 22 local civil registry offices. And out of this, nakapag-complete na rin po kami of some of investigations. In fact po, Your Honor, yung aming pong position paper, we already have submitted
yung mga na-block na records kasi meron na po kaming findings that these are falsified documents that undergone delayed registration. It's either wala po siyang supporting documents or no proof ng delayed registration. Kaya ongoing po yung the rest ay continue po ang pag-imbestiga ng aming ahensya and coordination po sa ating pong Office of the Solicitor General for the filing of the case of the cancellation once na identify na po natin na talagang falsified po itong mga delayed registrations na ito. Mr. Chair, matanong lang po natin ang PSA. Doon po sa ginawa ninyong investigations, ilan pong local civil register under ng local government units ang pinaniniwalaan nating sangkot dito sa issue na ito? Well, based po sa investigation, Your Honor, may mga findings yung aming fraud management division na mga dun sa mga documents. So initially, and we already forwarded our recommendation sa ating po mga local chief executives para po ma-filean ng kaso yung mga involved na personnel for the preparation hanggang buo doon sa registration process ng ating delayed registration ng birth. So ang nabanggit niyo po sa sampahan dapat ng kaso yung mga involved? Yes, Your Honor. Particular itong mga local civil registrar, tama po ba? Tama po, Your Honor. Mr. Chair, malaman po ba natin sa PSA, ilan po yung, as of now, ilan pong Chinese national ang questionable ang kanilang registration? Okay, as of now, Your Honor, yung case na nasundan na po natin based sa investigation ng House of Rep tsaka sa Senate, including yung mga referral ng other agencies, is around 1,665. So we have just recently conducted also the recent fact-finding investigation in Santa Cruz wherein almost 1.5 po dito yung mga falsified na documents. So ito po lahat Chinese national? Your Honor, yun po yung findings po namin. Saang particular area po, region or cities or municipalities, itong mga questionable falsified documents ng mga Chinese national, Mr. Chair? Your Honor, I think very familiar naman no, sa Tarlac, that's one. But we can provide you the list of the local government units na LCROs na under investigation. Meron po tayong NCR, Davao, Bulacan, and some other parts. We can submit to the committee po yung list na 22 LGUs under investigation po. Doon po sa nabanggit ninyo, Tarlac, ano pa po? Santa Cruz. Santa Cruz, ano po? Santa Cruz, Davao del Sur yun, sir. Davao del Sur, and? We also have may Kawayan, Bulacan, yung mga Pero in terms investigate of, na po dito. Mr. Chair, in terms of numbers, saan po mas marami? Majority? Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Davao? Yes, sir. Sa Davao, more or less, ilan po ang falsified documents ng Chinese national? Yung sa investigation na around 1.5 po. Around 1,500? Yes, yes. All the rest, more or less, ilan po? Kaya yung total na sinabi ko kanina, Your Honor, 1,665. So, Mr. Chair, are you saying, Madam, na out of 1,665, 65. out of that, 1,500 ang Santa Cruz, falsified documents from Davao? Yes, Your Honor. Ilang cities or municipalities po ang involved dito? Under our radar, sir, yung lahat na na-refer sa PSA, it's 22 local civil registry offices. From Davao alone? No, sir. National na po yun. How about from Davao? One lang, sir. One. We have one. One. Municipality or city? Municipality, Your Honor. So, ibig sabihin po, one local civil registrar alone, 1,500 falsified or late Document. registration ng Chinese national. Tama po. Yes, Your Honor. So, with that, ilan na po ang inyong sinampa ng kaso? Kayo po ba ang magsampa ng kaso? For these cases, sir, yung latest na na-file natin is with the case in Tarlac City and with
coordination sa OSG, we are coordinating with them for the cancellation of Eddie Taeyang and Jack Taeyang. And Willie Ong, Your Honor. Tatlo pala sila. So, ibig sabihin po, may mga employees na tayo ng local government units na sampahan na ng kaso. Tama po ba? Meron na ba? Meron na ba? Sampahan na ng kaso. 13 cases. Your Honor, 13 cases have been filed involving personnel. Last question, Congressman Busita. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, natanong ko lang po ito sa PSA kasi po, isang malaking factor para lumaki itong illegal pogos o itong mga illegalista na ang kanila pong ginagamit itong local civil registrar. Why, Mr. Chair? Kapag nakapagparehistro ka, magkakaroon ka na ng birth certificate from PSA. Pwede ka nang makakuha. At kung may birth certificate ka, pwede ka nang magkaroon ng driver's license from LTO. At kung may lisensya ka na, magagamit mo na yung birth certificate from PSA, magagamit mo yung driver's license as government valid ID para makakuha po tayo ng passport, Mr. Chair. So with that, kung mapigilan po natin itong illegal na ginagawa ng ibang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng local civil registrar, I think malaking tulong po ito, Mr. Chair, para mapigilan po natin itong paglobo ng ibang mga nasyonal na nasasangkot sa mga illegal o sa mga krimen na nagagawa dito sa ating bansa. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat.